Okay, magandang hapon sa bawat isa. Although ang ating pagtatalakayan ngayon ito ay matagal na nating in-espouse at ito yung ating tinatayuan, ang aral ng pagka-Diyos, ang doktrina ng isang Diyos na sa loob ng isang Diyos or ang isang Diyos ay meron siyang komposisyon na tatlong persona. At yan ay ating pag-aaralan ngayon, although hindi naman to exhaustive, para lang ma-refresh ang ating isipan sa napakahalaga at basic na aral ng sangkakristyanuhan. Masasabi natin na ang isang lokal na iglesia, isang evangelikong iglesia, at isang iglesyang may pagkakakilanlan na siya ay sa Diyos kung ang kanyang paniniwala sa Diyos ay may ganitong diwa. Isang Diyos na may tatlong persona. Ang ibig ko sabihin, kung merong lokal na iglesia na hindi ito ang tinatayuan sapagkat merong iba't ibang kapaniwalaan na naitayo ng iba't ibang mga individual o pinuno ng mga simbahan at naipakalat nila patungkol sa mga variations na pwedeng isipin tungkol sa ano ang pagka-Diyos. Pero sa usapin ng Christian doctrine, and that is Trinity, sinasabi ng ilan sa mga hindi naniniwala dito na wala daw na mababasa sa Biblia ang Trinity. Of course, tama, sapagkat ang Trinity na English na salita ay hinango mula sa Latin na Trinitas. In fact, ang ating English ngayon ay nabuo sa pagsasama-sama ng iba't ibang mga lengguwahe o impluwensya ng iba't ibang mga lengguwahe at pangunahin dyan ang Latin. Literally, yung Trinitas is triad or trinus sa Latin term. Yung trinus, Latin pa rin yun, threefold. At ito ay central doctrine concerning the nature of God o kalikasan ng Diyos at na in-espouse o niyayapos ng mga Christian churches na ipinapakilala ang isang Diyos na umiiral in three co-equal, co-eternal, co-substantial divine persons. At yan ay definisyon na kinuha sa Oxford Dictionaries, at ito ay inilahad sa atin. Ang pinagkuhanan ko nito ay kay Daly na aklat na na-publish noong 2009 sa page 323 and 350. So it is God the Father, God the Son, and of course when we talk about God the Son, it is referring to the Lord Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Three distinct persons. At ito ay tinatawag sa theology, and usually pag theology, kung hindi Latin ay Greek ang terminolohiya na yan, yung three distinct person in one God, tinatawag itong hypostasis. Okay? Sharing, ibig sabihin ng hypostasis ay three distinct person, at siya ay hindi siya parang mahirap i-identify. May kanya-kanyang identity, ika nga. Kaya distinct. Sharing one essence or substance or nature. At sa Greek, sa theologikong pag-aaral, nilagyan nila ito ng handle, tinawag nitong homoousion. Homoousion. At ito ay na-define ng Fourth Lateran Council doon sa Catechism ng Catholic Church. Ang sabi doon, substantia, essentia, seiun, natura, divina. So, ano ba yung concept ng Trinity? Ito po ay foundational. God, three person. Foundational ito sa Christian faith. Na ibinubunyag nito ang kalikasan ng Diyos as three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Habang nananatili bilang isang Diyos, ay nandun pa rin ang kanyang tatlong persona. Kaya explore natin ang profound doctrine na ito. The Trinity asserts that there is one God.
who eternally exists as three distinct persons. Secondly, these three persons, Father, Son, and Holy Spirit, are co-equal and co-eternal. Wala itong hierarchy, ika nga. At hindi yung isa ay later lang lumabas, no? Hindi po ganon. And they share the same divine nature and attributes. Yung kanilang mga katangian ay iisa lamang. Pagkakakilanlan, iisa lamang. So, yan ang una. Pangalawa, distinct persons. The Bible refers to each person as God. Kung bubuksan natin ang ating mga Biblia, mababasa natin na ang Diyos ay tinatawag siyang the Father. Doon sa Philippians 1 verse 2. At sa Tito 2:13, ang Panginoong Hesus ay tinawag na Diyos. Tingnan ko lang dito sa Tagalog kung tama ang kanyang rendition. Okay. Tito 2:13. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So napakalinaw dito sa talata na ang ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag na dakilang Diyos at tagapagligtas. Ay kung minsan yung iba nagpapalusot, ay dalawa yan kasi may at. Dakilang Diyos, which is ang Ama, at tagapagligtas na si Hesukristo. Malabo pong yun ang pinapahiwatig sa atin ng talata sapagkat meron daw glorious comeback or advent or coming. No? Glorious coming. Sino ba yung babalik? Hindi ba ang ating Panginoon Hesukristo? Yun ang hinihintay ng lahat ng mga Kristiyano At kaya tinatawag ang maluwalhating pagbabalik, full of glory, no? Pagbabalik, ibig sabihin, minsan siyang pumunta rito, kaya babalik. Diba? Way back 4 BC. Sana yung kasing Anno Domini, yung 1, natuklasan na hindi pala yun, no? Late pala ng napa-advance ng 4 years. So, yung pagbibilang, dapat yung 180, pagkasilang ng Panginoon, 180, 4 BC pala yun. Kaya, ang punto lamang dito, yung Ama, hindi naman siya naparito sa lupa. Dahil ang naparito sa lupa, ang Anak. At yung pagparito, nakikita. Pag sinabing dumating, nakikita. Pag hindi nakikita, paano masabing dumating? At kung sinabing magbabalik, ibig sabihin, nagdating na. Hindi pwedeng first time pa lang. Pag sinabing pagbabalik, nangyari na. And sa Bible, ang dumating ang Panginoon Hesukristo. At ang pinangakong babalik, kahit sa mga talata ng Biblia, ang Panginoong Hesukristo pa rin. Kaya sabi rito, yung maluwalhating babalik ay ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Hindi sinabing ang ating dakilang Diyos, ang Ama, at tagapagligtas na ang Anak na si Hesukristo. Hindi ganon. O kaya ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na ang Ama at ang Anak na si Hesukristo. Walang ganon. Malinaw, ang darating, ang muling babalik, dakilang Diyos at tagapagligtas. So, dalawang attributes o dalawang address sa ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos at tagapagligtas. And dito sa Acts 5:3-4, nung sinana Ananias at Sapphira, ay nagsinungaling sila dahil sabi nila, ibinigay na nila sa paanan ng mga apostol ang kanilang pinagbilhan ng kanilang mga ari-arian para paghahati-hatian sa mga magkakapatiran dahil noong panahon ay taggutom at marami ng mga naging Kristiyano nagaling sa iba't ibang bansa. Kaya ginawa lang yung kanilang mga ari-ari pinagsama-sama nila para ma-divide equally. And
meron palang itinago yung mag-asawa, kaya doon ay ang sabi ni Pedro, Ananias, hindi ka nagsinungaling sa mga tao. No? Sa Diyos ka nagsinungaling. At pagkatapos pero yun ay bago pa sinabi niyang sa Diyos ka nagsinungaling, nung sinabing nagsinungaling ka sa banal na Espiritu. At sabi, sa Diyos ka nagsinungaling. So indirectly saying na yung Holy Spirit ay Diyos. Pero marami pa mga talata tungkol dyan. Pero ito lang inilagay muna natin dito. So they are not merely different roles or aspects of God. They are distinct. Kumbaga, makikilala mo ang bawat isa. Yun ay ibig sabihin ng distinct. Mayroong pagkakaiba. For example, ano yung pagkakaiba? The Father sent the Son into the world. At malino yan sa John 3:16. And after the Son returned to the Father, they sent the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, ipinadala ng Ama, and at the same time, ipinadala ng Anak. At nandyan ang mga talata. Na kung saan, yung unang talata, ipapadala ng Ama yung Banal na Espiritu, and sa Acts naman ay ipadala ng Anak o ng ating Panginoong Kristo. Thirdly is unity and distinctness. Mayroong silang kaisahan and yet mayroong kaibahan. The Father, Son, and Holy Spirit are not the same person. Okay? Ang mga tinatawag na oneness, naniniwala din sila sa person ng God, pero para sa kanila, it's one person, not three. And that is Jesus Christ para sa kanila. So, not the same person. Jesus is God, but He is not the Father, nor the Holy Spirit. The Holy Spirit is God, but He is not the Son or the Father, gaya ng simbolong o ipinakita sa atin sa pangunahin na pahina. So, they relate to each other personally. Bakit nasabi natin persona? Because dahil sa katotohanan na ito na they relate each other personally. Bakit personally? Kapag ang Ama nagsasalita tungkol sa Kanya, ginagamit niya I, ako. So, ito ay personal pronoun, first person, singular. And the Son and the Holy Spirit as you. Pag nagsasalita ang Ama, at ang kausap na yung second person, yung anak, ina-address na as you. Ganon din sa Holy Spirit. Likewise, the Son regards Himself as I. Binabanggit niya ang kanyang sarili, I. Talaga namang, hindi naman na pagdidebatehan yan. Person naman talaga ang Panginoon. Para sa mga hindi naniniwala sa Trinity. Dahil nga siya naman ay nagkatawang tao, kaya person talaga. No? Pero ang person ay hindi to parang limitado lang sa tao. Kasi ginagamit natin person sa tao eh. Hindi yun ang sense noon. Ang sense ng salitang person is meron silang katangian na pang-personal. They can relate to each other, di ba? Meron silang will na higit sa tao, may mind na higit sa tao, relational. They can invent things gaya ng tao. Pwede silang mag-originate ng galing sa kanila. And yung kanilang talino ay nakihigit among the creations. Person. Merong personality. Yun lang ang ibig sabihin natin ng person. Hindi yung limitado na pag sinabing person, tao. Hindi. Merong personality or identity na apart from the rest of the creation, apart from animals, apart from plants, and everything else. So may biblical evidence tayo na meron talagang tatlo. Kasi babasahin natin itong Marcos, dito sila nahihirapan kung paano ito explain away yung mga hindi naniniwala sa three persons at lalo yung mga oneness Pentecostal, mahirapan sila rito kasi sabi rito sa Mark 1:10-11, pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit
at bumaba sa kanya ang banal na espiritu tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Mapasin natin, ang personahe ng Panginoon nasa tubig, merong bumaba, so nasa hipapawid, banal na espiritu. Habang may bumababa, meron pa rin nagsasalita doon sa langit. Kaya merong mapansin dyan na tatlo ito. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. And sa mas malinaw din yung John 1:1, although ito ay referring sa, hindi naman binabanggit dito ang Holy Spirit, pero ito pa rin ay nagbibigay patotoo o katunayan doon sa distinct person and yet one God. Juan 1:1, nang pasimula naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sabi sa verse 2, sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. So in the beginning, so wala talaga siyang sabihin nating origin. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. So walang origin. Okay? So John 16:13 hanggang 15, ito ay nagbibigay diin sa unity and distinctness among the three persons. Tingnan natin yung John 16. Ang sabi dito, ang nasasalita rito ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Verse 15. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So, you see, nasasalita yung anak. Tapos tinutukoy niya yung banal na espiritu na ipinapangako niya na darating bilang tagapagturo sa mga mananampalataya. And yung kanyang ituturo ay ihahayag sa mga mananampalataya galing daw sa kanya, sa Panginoong Hesus. At yung mga nasa kanya, sinabi niya, ay yun din yung nasa Ama. So, nandun ang distinctness. So, mystery and worship. So, while we cannot fully comprehend the Trinity, we can grasp its essential truths. Kumbaga, may mga sinasabi naman ng Biblia patungkol sa tatlo. Okay? Kahit na hindi mo gamitin ang salitang Trinity, meron pa rin tatlong binabanggit na panauhan. Okay? Kaya, yun ang mga mahalagang katotohanan na yung tatlong binabanggit ay tinutukoy din bilang Diyos. And yet, the Bible says, there is one God. So the Trinity is not a contradiction. It reveals the richness of God's nature. Para sa mga iba, ay yun lamang maintindihan nila tungkol sa Diyos, yun lamang ang kanilang papaniwalaan, yun lamang ang kanilang tatanggapin. Kung gayon, para sa kanila ay ang Diyos ay yun lamang maintindihan nila. And para sa akin naman, kung ganon, ay parang mababang Diyos yata yun. Yung ganong klase ng Diyos na yung maintindihan lang ng tao. Paano maintindihan ang napakamakapangyarihan? Yung kanyang lawak, yung kanyang sakop, yung kanyang kapangyarihan at nagagawa. Isa ka lamang sa kanyang mga ginawa.
kumbaga nagdarahop. Merong para sa iyo, ang Diyos ay parang impoverished. Katawag doon, impoverished God. Napakalimitado ang tinataglay niya. Ang kanyang karakter at kung ang kanyang kalikasan ay kung madali lang maintindihan ay mababang klase ng Diyos para sa akin ang ganong Diyos. So we worship the triune God, recognizing His unity and diversity. Tayo naman, naintindihan natin, no? Na merong unity, meron ding diversity, kaya nga lumabas ang ganyang salita. Sa Diyos ay ganon din. So doon sa aklat na What is the Doctrine of the Trinity, hindi naman aklat ito, kundi sabihin natin article, kasi sa website ito ng Desiring God. Sabi doon, the doctrine of the Trinity does not divide God into three parts. The Bible is clear that all three persons are each 100% God. The Father, Son, and Holy Spirit are each fully God. For example, Colossians 2:9 says of Christ, in Him all the fullness of deity dwells in bodily form. We should not think of God as a pie cut into three pieces, each piece representing a person. This would make each person less than fully God, and thus not God at all. Rather, the being of each person is equal to the whole being of God. At yan ay ayon sa pagkakalatag ni Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, 1994, page 225. The divine essence is not something that is divided between the three persons, but is fully in all three persons without being divided into parts. So pag sinabi natin essence is yung kaangkinan, yung ano talaga siya. Okay, so kaya nga hindi natin pwedeng o hindi tayo pwede na gagawa ng illustrations about the Trinity. Mahirap 'yan. Kagaya nitong binigay sa atin na parang ang Diyos ay, although nagkakamali tayo, minsan nababanggit, parang ganun ang ibig natin sabihin, pero hindi naman na ang Diyos ay parang binubuo ng tatlong persona, parang mali ring sabihin yun, no? Na para bang, pag inalis mo isang persona, so hindi na siya Diyos kasi parang bahagi lang siya ng Diyos So parang ganun ang ibig parating dito. Pero kung ilalarawan natin is pag yung isang persona, isang Diyos yun. Yung isang persona, isang Diyos din yun. Isang persona, isang Diyos din yun. And yet, isang Diyos lang. Kaya ng mahirap pag inilalarawan natin sa ating isipan. Gumagawa na rin tayo ng picture sa ating isipan. Pag ganun Hindi naman tayo makakapagsalita ng mga binabanggit natin kung wala yung imagination or visualization sa ating isipan. And in that sense, nagkakasala din tayo kasi nakagagawa tayo ng larawan. Hindi man sa physical, hindi man tangible, pero pag nag-iisip tayo ng mga ganyang ilustrasyon, gumagawa na rin tayo ng larawan. Kaya hindi naiiwasan yan, no? Yung pagkakasala natin sa paggawa ng larawan. So, in summary, the Trinity teaches that God is one in essence and three in person. One being, no? Hindi three beings. Ang three lang yung persons. It is a profound mystery that invites us to worship the Father, Son, and Holy Spirit as the one true God. Hindi po pwedeng yung halimbawa ay sabi ng iba, sinasamba namin iba na Espiritu. Yeah. Tapos, sinasamba namin lahat. Pero, iba-ibang araw. Paglinggo, yung Ama.
Pag Biyernes yung anak, pag Huwebes yung Holy Spirit. Hindi naman pwedeng ganun. Okay. So, dito po natin pinibigay ang ating conclusions. Any thoughts po sa ating na pag-aralan? Pwede natin isipin sa mga verses na sabi na pinadala sa pinadala yung anak dito o mas superior pwede sa dapat makita rin dito na walang hierarchy ang Diyos na nasa tatlong. Hindi nga po, tama rin natin parang hindi natin pwede sabihin God meron siyang tatlong peso na pag inalis natin yung isa parang pwede ko sa illustration maaaring iisip natin ano ko lang po tama po rin Tama. So, pag sinabi tama, totoo yan. Makagaling or mula pag-isipin natin sa order nila makagaling or lang kaya bago ibigay ko yung isipin nila mas lesser yung Holy Spirit sa Father and Son. Kaya ito po malito para i-present para equally yung kasi minsan yun ang nagkakaroon tayo ng ganung kaisipan, parang pag may kung sino yung nagpadala nagsugo, parang mas mataas siya doon sa isinugo niya, di ba? Pero ang di natin nakita doon yung pagsusugo, yung nandun sila sa proseso ng pagsusugo. Ang Panginoon Kristo ba ay parang naging sunod-sunuran sa Ama, na ang Ama ay nagdikta doon sa anak
I reckon not. Ibig sabihin, hindi ganun ko yan tinitingnan. Kasi, dito ipinakita ng Diyos na kahit sa dito, basahin natin ang Isaiah, sabi rito, ang Diyos nagtatanong. Tingnan mo, sabi sa, ito'y prophetic ito, no? Although kinakatawan nito sa Isaiah, pero magkagayon man, maaring the same principle yung makikita natin kasi ang Diyos naman, hindi naman siya nagbabago. And sabi dito sa Isaiah 6, verse 11, nagtanong ako. Isaiah 6, ito pala. Verse 8 pala ito. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susubuin ko? Sino ang lalakad para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isubo ninyo. You see, sa talatang ito, Isaiah 6, verse 8, ay ang Diyos ay sa kanyang pagsusugo, nakikipag-agreement siya. Kumbaga, may covenant pa din. Na kung saan, hindi ba sa ikaw, punta ka doon. Hindi ganon. Kundi, nagtatanong siya, sino ang susuguin ko na magre-represent para sa atin? At yung sagot na nirepresent ni Isaiah is nag-volunteer. Nag-volunteer, sabi niya, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Here I am. Send me. Diba? Ay lumalabas, yung susugo, siya pang nag-uutos. Diba? You see? Oh. Send me. Diba? Sabi niya doon sa Panginoon na magsusugo. You see, ang punto ko lang dito is hindi conclusion agad na kapag yung nagsugo mas mataas doon sa isinugo. Kasi dito lumalabas mas mataas pa yung yung isinugo kasi siya pa nag-utos doon sa nagsusugo. So pinapakita lang doon na yung task, yung isa, ang task, ang Panginoon dito, si Yahweh, ang task niya magsugo. At yun namang isusugo, by his own volition, by his own will. Kaya, it's the same. Kaya tawag dyan is covenant of redemption ng Trinity. And isa pa, sa atin, pag sinabing Ama, tapos anak, ay lumalabas na mataas, siyempre, Ama. Pero, yun ay sa relational function. Okay? Relational function yun when it comes to God the Son, God the Father, relational function. Although sa atin, tinitingnan natin ito as seniority and yung mas mataas. Pero, even, iniisip natin na yung Diyos, yung Ama, tapos, dahil Ama siya, yung si Jesus bilang anak, mababa siya. Pero, yung anak, Ama din siya. Ang sabi rito, sa Isaiah 9, 6, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Sino yung prophesy dito? Sino yung inihula or pinagpaunang siya sinasabi? Ang Panginoong Yesus. Siya yung ipapanganak na batang lalaki na maghahari sa Israel.
Pero ano ang mga identity niya? Kahangahang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Pangatlo ay walang hanggang Ama. You see? Pang-apat, prinsipe ng kapayapaan. Ang Panginoon Kristo, eternal Father din. Diba? Eternal Father siya. Kaya itong isang bagay na kung pakalilimiin natin, mahirap pa tayong di ba? Yung kumbaga yung ating contention against doon sa sinasabi natin totoo na walang hierarchy, pero may mga tao na disagree doon at magko-content sila at gagamitin nila, diba? Yung naisip ko nga, di ba? Maaring yan yung mga yung sinabi mo kasi ng maaring maisip, di ba? Para pabulaanan ang walang hierarchy, and yet may sagot din ng Bible, di ba? Kaya sabihin, yung exhaustiveness ng salita ng Diyos, magagamit natin doon sa tinatayuan natin na katotohanan. Ika nga, yung tinatayuan natin, ano yan incontestable. Hindi makukontesta. Pagdating sa katotohanan ipinahayag sa atin ng Biblia. Ayan, nasa Biblia. Diba? How much more yung mga hindi napasulat dyan. Kaya ang tao, maaari siyang maghaka-haka ng mga bagay-bagay base doon sa limitado niyang pagkakaalam sa Biblia. Kung hindi pa niya talagang buo na nakuha yung mga doktrina doon sa Bible, meron palang mga talata pa na hindi hayag sa kanya. Yan ang hirap ng limitado lang yung alam natin, no? And yet nagtuturo. Marami mga nagtuturo. Limitado lang alam sa Bible. Yeah? Kaya yung mga limitado lang alam sa Bible, talagang makapagturo ng mali yun. Pero salamat sa Panginoong Diyos, yung mga nauna sa atin, yung mga Reformed theologians, nahalukay na nila ang Bible by the guidance and leading of the Holy Spirit. Tayo, naikinabang na lang tayo doon sa mga katotohanan yan. So, meron pa po. Tama po. Hindi magkapareho sa salvation. And yet, sa doctrine of Trinity, tama. In fact, kasi kagaya nung tinatayo kasi natin, the Holy Spirit proceeded forth from the Father and the Son. Alam natin, ang Catholic, na-divide yan into two. Ang aral ng Catholic noon, yung Holy Spirit, siya ay lumalabas lamang mula sa Ama at hindi sa Anak. Yan yung original na tinatayo ng Catholic. Pero itong Roman Catholic, isa sa mga naging distinction niya sa Catholic mainstream is hindi niya tinayuan yun. Ang tinayuan ng Roman Catholic ay ang Holy Spirit ay nagpo-proceed mula sa Ama at sa Anak. Kaya yan pa rin ang isang dahilan kung bakit hindi na magkakabalikan pa ang Roman Catholic at saka ang Eastern Orthodox Catholic. Hindi na sila tatanggapin. Kasi hanggang ngayon, yan ang major doctrine ng mainstream Catholicism na sa Father lamang nagmumula ang Holy Spirit.
So, wala na po. Okay.